So quick tutorial lang to ng pagbabaklas ng fairings kasi bala ko siya ipa-repaint from matte black to glossy black. Anong ora-orada? Let's go! Ito nga rin pa rin yung gagamitin natin. Socket wrench, allen, tsaka screw. Ito kahit yung screw na yan, bala na kayo dyan. Kung bago nga pala dito sa channel na to, ako si Bike Bill. Bali itong video na to is straight lang naman sa pagbabaklas ng fairings itong XSR 155. Inuulit ko, hindi ako expert ha. Mahilig lang talaga akong kalikutin tong motor na to. So simulan na natin sa pagbabaklas ng dalawang screw na to dito sa ilalim ng upuan. Then next naman dito tayo sa may bandang legs. Tanggalin lang natin yung tatlong screw na to. Yung dalawang silver tsaka yung black na yan. Bali nga pala ipa-fast forward ko na dito sa bandang nag-iikot lang naman ang screw. Kasi alam ko naman lahat kayo marunong yan. Sa pagtatanggal naman ng part na to, hilahin nyo lang yan dyan banda dito sa ilalim. Kasi may nakatusok yan dyan sa may parang rubber bushing. Yan. Kung ano yung ginawa nyo sa kabila, ganun din yung gawin nyo dito. Tanggalin nyo yung black, yung dalawang silver na yan. Bali may iba lang dito sa may fairings na to kasi meron dyan susian, di ba? Hindi na siya agad totally may hila or matatanggal agad. Then may makikita kayong dalawang screw dito, tatanggalin lang din yan. Next naman dito tayo sa may bandang upuan. Tatanggalin natin yung screw na to. Ito, tsaka ito. Dito sa part na to, nawala lang kasing tornilyo kayo, pero may tornilyo yan dito. Next naman, gamit tayo ng screw. Tanggalin natin itong dalawang screw na to. dito sa part sa ilalim. Meron yung 4 na screw. Isa dito, tapos sa kabila din. Pag natanggal nyo na lahat ng screw na yun sa ilalim, maaangat na natin to. Pero hindi pa agad yung matatanggal. Kailangan mo natin tanggalin tong socket dito. Bali, iurong-urong nyo lang yung mga wire na nakaharang yan, tapos hanapin nyo yung kulay puting socket na to. Yung socket na yan, meron yan lock dyan sa gilid yan. Ang gagawin nyo lang is pipindutin nyo yan, then hihilahin nyo yung kabilang part. Yan, ganun lang. Then tulak nyo lang yung ilalim na fairings kasi sa akin dito nakaipit yung bakal eh. Dahan-dahanin nyo lang. Yun. Then, tatanggalin nyo naman yung dalawang nut na to. Ngayon, mahuhugot nyo na to. Then, tusok nyo lang yan dyan palabas. Then, kung balak nyo naman i-repaint to, tanggalin nyo muna tong goma na to. Lalo na tong bakal na to. Kasi nilalaglag to eh. Tulak nyo lang. Tapos, pilahin nyo lang tong goma dito sa taas. Tapos tabi nyo na to. So bali dito naman tayo banda sa tank. Makikita nyo tong plastic rivet na to. Tusukin nyo lang sa gitna tapos hugutin nyo na. Madali lang kayo matanggal. Yan. Tapos next naman dito rin sa kabila, tanggalin nyo na rin. Balik tayo sa gilid. Tanggalin nyo naman tong 3 bolt na to. Yung itim na bolt dyan, ang gagamitin natin is hex key. Then yung dalawang silver naman is gamit tayo ng socket wrench. Then sa tabi lang nun, dito sa ilalim na part, may makikita uli kayo dyang plastic rivet, tusok, hugot, ganun lang uli. Dito banda sa ilalim sa tabi ng oil reservoir, may nakatago ulit yung plastic rivet. Same uli, tusok, hugot lang. Pag natanggal nyo na lahat yung bolt na yon, yung plastic rivet, dito na tayo sa tank, bubukayin na natin to. Tingnan mo, napakalambot to. Pak! Ganun lang. At ito pa. Bug! 3 screw. Tatanggalin din natin yan para mahiwalay itong part na to dun sa mismong tank.
Bali, wag lang kayo magsasawang magtanggal ng screw, mag-ikot-ikot kasi napakarami lang talagang screw nito. Pero napakadali niyang baklasin. Kahit beginner, kayang-kaya yan. Alog-alogin nyo lang, medyo makadikit yan eh. Yan, di ba? Napakalinis. Kung balak nyo naman magpa-repaint ng fairings nyo, huwag nyo kalimutan tanggalin itong mga rubber bushing nito. Kasi hindi rin naman yung kasama sa pipinturahan. Kunin nyo lang tapos itabi nyo. Dagdag problema yan pag nawala yan. Isang benefits din pala pag marunong ka na magbaklas ng fairings mo is regular mo na mag-check yung mismong fuel tank mo. Kasi banda sa ibabaw niyan, kinakalawang yun lalo na kung nakapark ka sa labas, nauulanan, or tuwing nililinis mo yung motor mo. Dito naman tayo sa kaliwang part. Ganun lang uli. Isang black, dalawang silver na bolt, tatanggalin nyo lang din yan. Bali dito pala sa side natin, iba yung nakakabit. Ang nakakabit dyan is Allen bolt. Yan, yung parang black bolt. Doon kasi sa kabila is plastic rivet. So gamit lang tayo dyan ng hex key. Pag nilawagan nyo na, pihitan nyo lang ng kamay nyo. Yung gamit ko kasing hex key, hindi kasya. Tapos plastic rivet ulit dito sa ilalim. Tusok, pila. Tusok, pila. Ngayon, bukayin naman natin yung tank. Kalog-kalagin lang, pakak, tanggal. Tapos eto na naman tayo sa napakaraming screw. Tanggalin nyo yung tatlo na yan. Pihitan natin ng napakabilis dahil sobrang haba na ng video na to. Yan. Kitang-kita nyo naman, napakalinis. Gusto nyo naman tanggalin tong fairing na to, tanggalin lang bolt na yan, tapos yung bolt sa kabila, ganun lang. Dito naman tayo sa unang tapalodo, tanggalin natin itong isa, dalawa, tatlong bolt na to, pati doon sa kabila. Bali yung pangatlong bolt na to, meron yan nut sa likod, pigilan nyo lang para hindi sumabay. Dito sa bolt na to, medyo nahirapan lang ako kasi hindi ko mapigilan ng kamay ko yung nut sa likod. Bali kuha lang tayo ng 10mm na wrench. Yan. Tapos lagyan natin sa likod pampigil, tsaka natin pihitin. Kung gusto niya naman ipa-repaint yung tapalodo nyo, hindi kasama yung gilid, tanggalin natin screw na yan, bolt na to, pati dito sa kabila. Tapos meron din yan dito sa may ilalim na screw sa dalawa. So yun, natapos din tayo. Bali ito, 6. Yan yung ipapa-repaint ko ng glossy black. Bukas dadalhin ko na yung fairings niya dun sa trusted ko na nag-repaint ng motor. And then sabi niya, 1 week makuha ko na rin yun at pwede na natin ikabit ulit. Bali, baka gumawa ako ng short video doon sa before and after nito, yung matte black to glossy black. And then baka i-cover ko rin yung process ng pag-change color sa LTO, kung magkano gagastos yun, gaano siya katagal, ano yung mga proseso, yung mga ganon. Kung pareho tayo ng idea dito at gusto mo mas baybayin yung gagawin kong yun, subscribe ka dyan at hit mo na rin yung notification icon para ma-update kita pag na-upload ko na yung susunod natin na video na yun. Yun lang. Ride safe sa inyo. Kita tayo sa Alsada.